Ito ang sinabi ni ano ngayon ha, ni Kiko Barsaga. Kala nyo mapipigilan niya sa kakano? Sa sinabi po na siya ay problema po yung ugali niya. Hindi ugali ko ang problema. Hindi ako nagnanakaw sa taong bayan. Ang sakit po niyan, no? Congressman Puno. Bakit nyo pinoproblema yung mga... Kasi itong mga to, lumaki to na ano na bawal mong gawin yan sa... Sanay po sila dyan na ayon lang ng ayon sa mga matataas sa kanila. Hindi po sanay yung mga congressman na kumukontra ka eh. Kaya once na kumontra ka, kaaway ang tingin sa'yo, demonyo eh. Ang tingin sa'yo, demonyo na nararapat ka lang sa karagat-ragatang apoy. The problem in the house is not my behavior. I have not stolen anything from the people. Di ba? Yan po ang nakakahiyang sagot sa iyo. Back to you, Puno. Pinoproblema ninyo eto na naman si Dison, inspeksyon ng inspeksyon. Akala mo talaga may magagawa turo ng turo eh. Okay, punta naman po tayo rito sa isa pang batang congressman. Kay Libiste naman po. Ang dami pong issue nitong kay Libiste. Pero ito, takantaka po ako rito kay kay Pinky Web, no? Akala mo napaka-criminal na kung usigin si Libiste, akala mo criminal eh. Tungkol po dyan sa dinivest niya na, hindi na siya may-ari. Kasi eto po, no, yung prangkisa, no? Bagamat hindi po natin alam yung nung prangkisa, ganito lang naman po yan eh. Binigyan ka ng prangkisa, di ba? Ang mga binibigyan po ng prangkisa, yan, yung ABS-CBN, yan na lang, para alam natin lahat. Pag-aari po ng gobyerno yung prangkisa, di ba? Tapos ikaw, kumpanya ka, nag-a-apply ka ng prangkisa, bibigyan ka sa ABS-CBN at saka sa mga TV station. Ang binibigay po sa kanilang prangkisa para free yung frequency na makakapag-ere sila. Walang bayad yung prangkisa na yun eh. Di ba? Binigay sa iyo yan. Yan po. Tapos, kung ikaw po ay may prangkisa, kinakailangan mong sumunod. No? Kinakailangan po mong sumunod sa mga regulasyon ng NTC. Halimbawa, ang magandang halimbawa po niyan yung ABS-CBN eh. Narinig po natin dyan po sa investigasyon sa ABS-CBN nung sila po ay nag-a-apply ng bagong prangkisa kasi na-expire yung prangkisa nila eh. Nung nag-a-apply po sila ng bagong prangkisa, narinig po natin inisa-isa po nila Marcoleta, kasama po si Crispin Remulla. Nagtataka kayo, di ba? Opo, kasama po nila Pangulong Duterte, si Marcoleta, at to si Remulla, na lumaban sa almighty kingmaker na ABS-CBN. Alam nyo ba yun? Kaya sabi nyo, kampante ba kayo kay Boying? Hindi ko po sinasabi na pwedeng mangyari ito. Pero talagang nung araw, yung magkakapatid na Remulla, saludo yan kay Tatay Digong. Nung nasa power pa po si Tatay Digong. Batong ibig mo sabihin? May posibilidad na yung ombudsman natin ngayon ay maging parehas siya. Ibig sabihin, pwede kanyang litisin, batay sa merit ng yung kaso, posibleng-posible po. Kasi siyempre, ombudsman na siya di ba? Lalo na kung iba na yung presidente. Kung anong lagi sinasabi ni Boying, where the evidence will lead us. Hopefully, pangatawanan mo yan na Boying sa susunod na administrasyon para maparusahan tong mga to. Kasi ang tingin ng mga tao ngayon sa gobyerno, hawak namin yung Congress, yung ombudsman.
absuelto kami pag may nagsampa sa amin ng kaso balang araw. Yun ang tingin nyo. Anyways, ibang usapin na yan. Dito muna tayo, no? So, yung franchise po, nakita po natin na may mga paglabag. Di ba? Ano po ang parusa pag ikaw ay lumabag sa prangkisa mo? Hindi na i-renew. Babawiin yung franchise na binigay sa'yo. Di ba? Kaya, ang laki-laki po ng usapin nila dito po kay Lebiste, diyan sa franchise. Gusto nilang tabunan kasi. Gusto nilang tabunan yung trillion peso flood control project, miss. Gusto nilang ikaw din may problema ka sa prangkisa, nagbenta ka. Ngayon, nagkakandabuyoy-buyoy na po itong si French Castro, yung isa pang Castro, si Anticler Castro. Nagkakabuyoy-buyoy na po sa pagpapaliwanag. Akala niya kaya niya mapaikot yung batas. Na cyber libel siya. Dahil sa mali-mali niyang sa fake news niya tungkol sa pagbebenta ng kumpanya na may prangkisa. Eto po sinasabi nyo lumabag si Lebiste sa prangkisa. So ano po ang mangyayari? Ganito lang po yan. Kung lumabag ka, babawiin lang sa'yo yung prangkisa. Yun lang yun. Di tapos na. Bawiin yung prangkisa. Siyempre, kung totoong binenta ni Lebiste at existing, halimbawa ako nakabili, si Badong, ako nakabili ng may prangkisa kasi pinagpipilitan nila binenta Sinabi na nga ni Lebiste, ang binenta ko yung walang prangkisa. Sinabi rin ng Meralco, ang binili namin, hindi involve yung prangkisa. Sino unang maapektuhan kung sakasakali? Yung nakabili. Di ba? Ano sinabi ni Lebiste para maunawaan natin? Hindi na po nag-i-exist yung kumpanya na may prangkisa. Ito po, sinabi to ni Lebiste. Ngayon, kayong mga press, kaysa maniwala kayo kung kanino, may investigative journalism. Lahat po ng mga kumpanya, makikita nyo sa SEC. Mga legal na kumpanya. Lahat po ng mga legal na kumpanya, makikita nyo sa SEC. Kung yung palagay na natin may napagbentahan si Lebiste, di isususpend nyo lang yung prangkisa nun, babawiin nyo lang. Ang problema, sinasabi ni Lebiste, hindi na po nag-i-exist yung kumpanya na may prangkisa. Ibig sabihin, prangkisa ba? Tama ba? Prangkisa ba yung pinag-uusapan natin? Yun yung binibigay na pag-aari ng gobyerno. So, ang gagawin po ng gobyerno, pag may halimbawa, lumabag ka, ang unang gagawin ng gobyerno, babawiin lang yung prangkisa. Yun lang. Kung totoo po na lumabag yung kumpanya ni Lebiste, di babawiin lang yung prangkisa. Tapos, ano po usapin dun? Pinalalaki lang nila. Kaya nga po, pwedeng bawian ng prangkisa yung ABS-CBN. Ang problema lang ng ABS-CBN, ayaw nilang mag-renew lang. Nung nag-renew sila, nagkataon ng mga nakabangga nila, antitindi. Alam nyo kung sino yung mga nakabangga nila? Nung nag-a-apply sila, Marcoleta, Boying Remulla, P.D. Barsaga, yung tatay nito ni Kiko. So what's my point? Ang point ko, pinalalaki nyo yung issue na dead issue na yan. Kung may kaso si Lebiste, labas yan sa pagiging congressman niya. Di kasuhan nyo, ganun talaga. Kung may nakikita kayo nilabag at gusto nyo kasuhan nyo. Pinagpipilitan ni Webb nung ini-interview. Pero binenta nyo. Nag-diverge kayo, di ba? Binenta nyo. Ano ngayon?
Kung mali yung pagbenta, di kasuhan. Ang sasabihin lang ng gobyerno, mali yung binenta mo yung prangkisa, babawiin na namin yan. Oh, di, ang maapektuhan, yung bumili sa kanya. Kasi kaya ko binili to dahil sa prangkisa eh. Tapos babawiin yung prangkisa, ano na yan? O yun lang po yun. Kaso nga sabi, wala na. Walang silbi yung prangkisa na yun. Wala na naging silbi. Sa madaling salita. Hindi na po siya nag-exist. Ayon kay Libiste. Sino ba mas kapani-paniwala sa inyo? Si Libiste yung kumukontra kay Libiste.